Mga kabayan, sa wakas, matapos ang ilang linggo na paghahanap at pagtugis sa pinatalsik na mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Go, tila lumiliit na ang mundo ng kontrobersyal na mayor na si Alice Go o Go Huaping. Kahapon ay nagulantang ang buong sambayan ng Pilipino matapos mahuli sa Indonesia ang dalawa na pinag-ahanap ng batas at may malaking koneksyon sa Pogo. Ito ay ang business partner ni Alice Go na si Cassandra Ong at ang kapatid ni Alice Go na si Sheila Lial Go. Ayon sa PAOK, nakuna ng CCTV si Alice Go noong July 21 sa Kuala Lumpur, Malaysia International Airport at papunta siya ng Singapore. Nagtutugma kasi yung mga timeline ng pictures at saka yung immigration records na nakuha natin doon sa Immigration Bureau netong Malaysia. Pero hindi pa tukoy ng ahensya kung sino ang kasamang babae ni Go at kung paano sila nakalabas ng Pilipinas. Si Alice Dialguo ay hindi nila namataan kahapon hanggang kanina doon sa Batam, Indonesia. Pero wala rin silang sinabi na nakalabas na po ito ng bansa. So malakas ang aming paniniwala na si Alice Dialguo, si Huaping, nasa loob pa ng Indonesia. Ayon kay Jan Casio ng PAOK, imposibleng magkatotoo ang sinasabi ni Atty. Galicia na nagkita sila ni Alice Go sa Bulacan noong July 14, 2024 para magpanotaryo ng kanyang counter affidavit. Dahil dito, iimbestigahan din ng Senado itong si Atty. Galicia dahil sa kanyang mga naging pahayag. Kami ay hindi naniniwala that she physically appeared before Attorney Elmer Galicia, no? Na para i-subscribe, mag-swear doon sa kanyang counter affidavit tinatawag. Naniniwala naman si Justice Secretary Boying Rimulya na patunay lang na may malaking koneksyon ang mga illegal na pogo sa Tarlac at Pampanga dahil sa pagkakadakip ng dalawang kasabwat ni Alice Go at pinaniniwala ang protektor ng illegal na pogo hub sa bansa. We found a connection between Alice Go and Cassandra Leong. Definite connection was found by our people, which means that Bamban and Porac are closely related. And remember that despite all the denials of former Secretary Roque, it appears that they're really intimately related. Kahapon ay nahuli ang kapatid ni Alice Go na si Sheila Lial Go at ang business partner ni Alice Go na si Cassandra Ong dyan po sa bansang Indonesia. Magkakasama ang tatlo na lumabas ng bansa pero hindi kasama si Mayor Alice Go sa mga nadampot. Ayon sa DOJ, haharap sa pagdinig ang dalawa para sagutin ang mga kasong isinampas sa kanila. For a lawyer, which we gladly granted. So papunta na po yung abogado nila so that they can speak and confer with their legal counsels. We assured them that we will respect their rights. Yung right kasi sa counsel ay at any given time. Dahil sa pagkakadakip ng dalawang bigating personalidad at may malaking koneksyon sa Pogo, ayon kay Senator Risa Hontiveros, magkakaalaman na kung sino-sino pa ang mga malalaking tao na ikakanta ni Cassandra Ong at kung sino-sino ang mga taong tumulong sa kanila para makalabas ng bansa. Mahigpit na binantayan si Cassandra Leong dahil siya ang makakapagbigay linaw at makapagtuturo na mga dapat managot sa mga totoong nasa likod ng Pogo na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Ano nga ba ang kinalaman niya kina Alice Guo, Harry Roque at iba pa? Sino ang nagpupuslit sa kanya at sa kapatid ni Alice Guo para makalabas sa bansa? At bakit butas-butas ang sistema natin sa immigration? Naniniwala ako na masasagot lahat yan sa ating susunod na hearing. Inaasahan ko rin ang pagdalo ni Cassandra Leong at Sheila Guo sa ating hearing sa Martes. Mananagot sila sa pag-iwas nila sa Senado. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dahil sa pagkakadakip ng dalawang kasama ni Mayor Alice Go, magkakaalaman na nga ba kung sino-sino pa ang mga bigating tao na kasabwat nila para sa operasyon ng illegal na Pogo Hub sa bansa? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita.
Maraming pong salamat. Ito ang larawang inilabas ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Ang babaeng nakabilog ay ang sinasabing sinibak na alkalde ng Bamban-Tarlac na si Mayor Alice Go. Kuha raw ang litratong yan noong July 21 sa Kuala Lumpur International Airport sa Malaysia. Papunta raw niya ng Singapore si Go. Sigurado ang PAOK na si Alice Go nga ang nasa picture. Nagtutugma kasi yung mga timeline ng pictures at saka yung immigration records na nakuha natin doon sa Immigration Bureau netong Malaysia. Pero hindi pa tukoy ng ahensya kung sino ang kasamang babae ni Go at kung paano sila nakalabas ng Pilipinas. Kung July 21 pa lang, wala na sa bansa ang dating alkalde, imposible raw umarap mismo si Go sa notaryo noong August 14. Taliwas yan sa sinasabi ng abogadong nakakita raw kay Go noon. Kami ay hindi naniniwala that she physically appeared before Attorney Elmer Galicia, no? Na para i-subscribe, mag-swear doon sa kanyang counter affidavit tinatawag. Naghain ng motion ng PAOK para kontrahin ang counter affidavit ng dating alkalde. Ang tanong ngayon, nasaan na si Go? Maging ang kanyang legal counsel, aminadong hindi na rin alam kung nasaan ang kanilang kliyente. Kasi dati sinasabi niya nasa Pilipinas pero hindi ko alam kasi hindi niya makonfirm sa akin na sana. Nakita na rin nila ang inilabas na larawan ng PAOK at nang tanungin kung si Alice ba yan, ito lang ang kanilang sagot. Pwede siya pero kailan sila nagpadala no kasi tingnan mo kung kailan kinuha yun, di ba? Base sa nagkalap na impormasyon ng PAOK, mula Singapore ay nag-ferry si Go papuntang Indonesia. Kinukumpirma ng Department of Justice kung totoo bang nasa lungsod ng Batam sa Indonesia ang sinibak na Bamban Mayor. Si Alice Lialguo ay hindi nila namataan kahapon hanggang kanina doon sa Batam, Indonesia. Pero wala rin silang sinabi na nakalabas na po ito ng bansa. So malakas ang aming paniniwala na si Alice Lialguo, si Guwaping, nasa loob pa ng Indonesia. Lumalakas ang tsansang nasa Batam nga si Go, lalo't kanina lang naharang ng mga tauhan ng Immigration Office sa naturang lungsod ang dalawang kasamahan ng dating alkalde. Hawak na ng mga otoridad ang kapatid ni Alice Go na si Sheila Lialgo at si Cassandra Leong na siya namang authorized representative sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Sila raw ang kasama ng dating alkalde na lumabas ng bansa noong nakaraang buwan. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, ang pagkakadakip sa dalawa ay patunay na may koneksyon ang mga Pogo Hub sa Porac at Bamban. We found a connection between Alice Go and Cassandra Leong. Definite connection was found by our people, which means that Bamban and Porac are closely related. And remember that despite all the denials of former Secretary Roque, it appears that they're really intimately related. Matapos ang ilang linggong paghahanap, nahuli ang kapatid ni Mayor Alice Go na si Sheila Lialgo, pati ang business partner ng dating alkalde na si Cassandra Leong. Sa Mega Mall Batam Center sa Riau, Indonesia sila dinampot nitong August 20. Batay sa intelligence data sharing ng Pilipinas sa ibang mga bansa, kasama raw pumasok ng Jakarta ni na Sheila at Cassandra si Alice Go. Sakay raw ng cruise ship ang tatlo nang makarating sila sa Jakarta. Pero hindi nila kasama ang dating alkalde nung araw na maaresto. Sinundo sila ng mga kawani ng ating Bureau of Immigration at pasado alas 5:30 kaninang hapon, dumating sa NAIA Terminal 1 sina Sheila at Cassandra. Pinalibutan sila ng mga tauhan ng Bureau of Immigration at ng NBI. Si Sheila naka-wheelchair pa nang ilabas sa airport matapos umanong mahilo. Agad silang dinala sa tanggapan ng Bureau of Immigration sa Maynila. Pagdating sa tanggapan ng BI, sinimulan na ang inquest proceedings. Ayon sa Department of Justice, nahaharap si Cassandra Leong sa reklamong obstruction of justice at paglabag sa Passport Act. Si Sheila Guo naman kakasuhan ng paglabag sa immigration law. They requested for a lawyer, which we gladly granted. So papunta na po yung abogado nila
so that they can speak and confer with their legal counsels. We assured them that we will respect their rights. Yung right kasi sa counsel ay at any given time. So kahit na-turn over na po yung custody. Bukod sa inquest proceedings, isinailalim din sa medical exam ang dalawa. Inaasahan ding dadalhin sa Senado si Sheila Guo sa susunod na linggo. May arrest order siya sa Senado matapos hindi dumalo sa mga pagdinig kaugnay ng iligal na pogo. Sa Kamara naman dadalhin si Ong kung saan siya may outstanding warrant dahil din sa hindi niya pagdalo sa mga hearing. Siya ang tinuturong incorporator ng Lucky South 99 ang nagpapatakbo sa iligal na pogo sa Porac, Pampanga. Thanks to our international contacts, my office has also independently verified the apprehension of Cassandra Leong and Alice Guo's sibling Sheila Guo. We commend the Indonesian authorities for their decisive action in upholding the law and maintaining security. This is a promising development and a testament to our collective efforts. This goes to show how human trafficking facilitated by POGOs is a regional problem that needs a regional, even global solution. Mahigpit na binantayan si Cassandra Leong dahil siya ang makakapagbigay linaw at makapagtuturo na mga dapat managot sa mga totoong nasa likod ng POGO na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Ano nga ba ang kinalaman niya kina Alice Guo, Harry Roque at iba pa? Sino ang nagpupuslit sa kanya at sa kapatid ni Alice Guo para makalabas sa bansa? At bakit butas-butas ang sistema natin sa immigration? Naniniwala ako na masasagot lahat yan sa ating susunod na hearing. Inaasahan ko rin ang pagdalo ni Cassandra Leong at Sheila Guo sa ating hearing sa Martes. Mananagot sila sa pag-iwas nila sa Senado. Mukhang matapang talaga, first of all, si Guo Huaping at yung mga kasama niya. Lakas ng loob, lumabas dito, pumunta sa ganito't ganyang bansa, reportedly, at least yung isa bumalik daw dito, ayon daw sa kanyang abogado. So, hindi mahihina ang mga loob. At kung ganon, kung mayroong mga kasabwat sila sa loob ng anumang Philippine government agency natin, malakas din ang loob. So, kailangan ipakita na no one is above the law. Nino man sa aming nagtatrabaho sa gobyerno, kahit alingmang ahensya sa gobyerno, bound by laws, not just to follow but to uphold the law. At kapag lumabas sa investigasyon namin na meron sa kanila na nagpabaya at worse, naging kasabwat, hindi kami mangingiming i-communicate yan very, very strongly sa executive at sa publiko rin. Ma'am, ano kayo posibleng dahilan? Bakit ganun kalakas ang loob? Kung sino man yung nakipagsabwatan, na alam naman niyang napaka-controversial ni Alice Guo, pero bakit kaya ang lakas na loob niya para tulungan na makatakas niya? Siguro isang patunay din yan na kung nag-cost-benefit analysis sila, syempre, business na usapin ito sa kanila, talagang napapatunayan na talagang dapat i-ban yung mga pogo na yan. Dahil sa kabila ng posibleng criminal liabilities nila sa panig ni na Guo Huaping at pati administrative liabilities, bukod sa criminal liabilities sa panig ni numang government person na kasabwat nila, mukhang yung benefits sa loob ng mahabang panahon ay malaki talaga. Nakita pa lamang natin dun sa magnitude ng assets ni Guo Huaping na pinrease ng AMLAC. Kita natin yung mukhang laki ng pera na dumadaloy sa buong pogo industry na ito sa loob ng nakaraang mga taon. So siguro yan, no? Yung abuse of power, yung pag-infiltrate ng mga centers or agencies of power dahil may kaugnay na malaking pera din yun. Okay, Dek. Good morning, ma'am. Morning. Good morning po. Ma'am, sa info niyo po, nasa na po si Mayor po? Merong kaming information na patuloy na bina-verify pero pwede na namin itanong sa hearing sa Martes na mula dito sa Pilipinas, nakarating siya ng Malaysia, pumuntang Singapore, at yung pinakabagong information ay nandoon na daw sa Indonesia. Kasi ma'am, meron din sinasabi ang PAOK kahapon na
from Philippines, Indonesia muna, Mhm. and then Malaysia, tapos Singapore, and then Indonesia. Okay. Ganun din po ba ang nakuha po? Very possible. So, yung pinipiece together na puzzle o na parang dotted line ng The Travels of Ms. Guo Huaping ay talagang mukhang naglalabas-masok sa iba't ibang bansa dito sa Pilipinas. Meron siyang path na gawin yun, meron siyang paraan na gawin yun, at malakas ang loob niya gawin yun. Bakit kaya? And then ma'am, for soundbite lang, you said pwede pong mag-issue ng blue or red notice ang Interpol. Ano po effect nito? So, they will be arresting her and bringing her back to the Philippines? Ano pong mangyayari? Yung blue or red notice ng Interpol, mas magandang sa kanila nyo itanong para kompleto at tama yung description ng implication niyan. Pero kaugnay ng Apollo Quiboloy, ilang beses ko na ring nasabi naman na kapag naisama siya sa red list ng Interpol, then lahat ng mga law enforcement agencies na miyembro ng Interpol at kumikilos sa loob ng Interpol sa iba't ibang bansa ng ating mundo ay maaring humabol na rin sa kanya. So yan din ang kailangang isipin sa panig ni Guo Huaping. And then ma'am, bali, Subcommittee on Justice na po in 27, yung Yes. bang hearings ng Committee on Women, magpapatuloy pa rin? Yes, magpapatuloy pa rin po kami. May ilan pa po kaming mga pagdinig na pinaplano on this day, posibleng mga 2 o 3 pang hearing para mag-imbita pa ng ilang mga resource persons na hindi pa humaharap at sumasagot ng kumpleto sa amin, at para din na tignan namin kung mas makumpleto pa ang nabitin na mahabang investigasyon din ng Senate Blue Ribbon Committee noon tungkol sa Pharmaly. Dahil yung cast of characters na lumitaw na doon ay isa-isang lumilitaw na rin dito sa investigasyon ng Senate Committee on Women laban naman sa POGO. Ma'am, last, ano po yung magiging difference ng hearing ng justice sa women po in relation to Mayor Alice Guo? Ang difference, pero ang very clear connection, ay yung investigasyon ng Senate Committee on Justice Subcommittee ay magfo-focus talaga dito sa urgent matter ng paano nakatakas si Guo Huaping sa Pilipinas. And magiging material din yan para sa pagpapatuloy ng investigasyon at pagkompleto ng investigasyon ng Senate Committee on Women. Okay, before Jan and Ma'am, kung sakaling hindi na talaga mapaharap si Alice Guo doon sa hearing ng Committee on Women, makakabuo na kayo ng committee report na? Haharap siya. Pero even bago siya humarap, ay makakabuo na kami ng malaman na committee report ng 4 na taong worth ng mga findings at recommendations in aid of legislation. And in those 4 years, naging useful na rin at helpful sa mga parallel investigation at disciplinary action ng mga executive agencies na over the years din ay nagsimulang at hanggang ngayon talagang tumutulong sa Senate Committee on Women laban sa POGO. So ma'am, umaasa pa rin kayo na mapapaharap si Alice Guo? Umaasa ako dahil bilib talaga kaming lahat sa bisa ng Senate warrant of arrest. Bilib din kami na kahit ngayon ay masyadong natatanong yung ating mga law enforcement and executive agencies na dapat at meron pa silang magagawa para madala sa hustisya itong sina Guo Huaping at mabigyan ng hustisya, kahit kapirasong hustisya, yung dumaming mga victim survivors ng POGO dito sa ating bansa. Okay, Jan, Mav, and then Camille. Boss, meron na kayo info about kung saan siya nagpunta? How about yung talagang origin niyo po dito sa Pilipinas? Kasi may sinasabi backdoor daw. Meron po. Yan ang gap na bubuin namin, gusto namin punuin even in the Tuesday hearing. Kasi bakit yun pa yung blind spot, di ba? Saan bang backdoor or front door ba siya lumabas? South of Manila ba? North of Manila ba siya lumabas? Chartered flight ba talaga yan? Bakit naka-eskapo sa pansin ng BI kahit nasa ILBO na siya, yung Immigration Lookout Bulletin Order na mismong issued ng BI? Bakit walang abiso sa ating mga authorities? At nakarating siya sa Malaysia na doon alam nila. Pero confirm na airport or seaport po dito sa Pilipinas? Yan ang aalamin namin. Was it a seaport or an airport or both of the above? Aalamin po namin. May patanong lang,
May nagsabi na usap-usapan si Guo daw nagbigay ng info sa inyo kasi bakit daw ikaw unang nakaalam. Hindi kami friends. Kaya hindi kami friends din eh. Kaya hindi siya ang nagbigay ng information sa akin. Gaya ng nabanggit ko kanina, ako po'y sumulat naman talaga sa NBI noon para humingi ng update sa kanilang manhunt kay Guo Huaping. At nung makatanggap ng unverified pa na information, pero mula mismo sa NBI, kinorroborate po namin iyon at nagawa naman po mula sa iba pang mga sources sa ibang mga bansa, kasama nga ang Malaysia, Singapore at pati China. And then, in the meantime, na-corroborate na rin ng Bureau of Immigration.